Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang ika-12 rehiyon sa Pilipinas o mas kilala bilang Soc-Sargen. Ang mga lalawigan sa Soc-Sargen ay binubuo ng mga lalawigang una ay ang South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani Province, at ang General Santos City. Ngayon ay isa-isahin nating alamin kung ano nga ba ang kabisera, kasaysayan, mga sikat na panitikan, at mga sikat na manunulat sa mga lalawigang ito. Naway ang lahat ay handa na dahil atin nang simulan sa unang lalawigan, ang South Cotabato. Ang kabisera ng South Cotabato ay ang Coronadal City. Ang lalawigang ito ay kilala sa lawa ng Cebu, Tibuli Tribe, at Land of the Dream Weavers. Ang kasaysayan ng lalawigang ito ay nabuo bilang lalawigan noong 1966 dahil dati itong bahagi ng Cotabato Province. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang panitikan ng South Cotabato. Una ay ang kanilang epiko. Mayroon silang kilalang isang epiko, ang Tudbulol. Ito ay ang epiko ng mga Tiboli tungkol sa bayaning si Tudbulol na tagapagtanggol ng kanilang lahi. Sumunod ay ang kanilang alamat. Ang kilalang alamat ng kanilang lalawigan ay ang alamat ng lawa ng Cebu. Ito ay ang kwento kung paano nabuo ang lawa dahil sa galit ng mga diwata. Awit at sayaw. Ang kilalang awit at sayaw ng kanilang lalawigan ay ang Kadal Tahaw. Ito ay awit at sayaw na ginagaya ang galaw ng Tahaw bird. Tayo naman ay magpatuloy sa kanilang sikat na manunulat, si Maria Tudi Blay. Siya ay isang Tiboli weaver at manunulat ng mga kwento tungkol sa kanilang paniniwala at tradisyon sa South Cotabato. Ngayon, tayo ay magpatuloy sa norteng bahagi ng Cotabato. Ang kabisera ng North Cotabato ay ang Kidapawan City. Ang lalawigang ito ay kilala dahil dito matatagpuan ang Mount Apo at kilala sila sa kulturang Maguindanaon. Ang North Cotabato ay isa sa pinakamatandang lalawigan sa Mindanao, dating tinatawag na Empire Province of Cotabato. Ngayon ay alamin natin kung ano ang panitikan ng North Cotabato. Simulan natin sa kanilang epiko, ang Endarapatra at Sulaiman. Ito ay epiko ng mga Maguindanaon tungkol sa magkapatid na prinsipe na lumaban sa mga halimaw upang iligtas ang Mindanao. Sumunod ay ang kanilang tulang awit na tinatawag na bayok. Ito ay ang tradisyonal na awit tula ng mga Maguindanao na ginagamit sa kasal, okasyon, o payo sa buhay. Ang manunulat sa North Cotabato ay si Dato Piang. Siya ay kilala sa pagsasali ng mga Maguindanaon tales sa panitikang Muslim Mindanao. Ang sumunod na lalawigan sa Soc-Sargen ay ang Sultan Kudarat. Ang kabisera nito ay ang Isulan. Kilala ang Sultan Kudarat dahil nakapangalan ang lugar na ito sa bayaning Muslim na si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Naitatag ito bilang lalawigan noong 1973 bilang bahagi ng reorganisasyon ng Mindanao. Ngayon ay magpatuloy tayo sa panitikan ng Sultan Kudarat. Alamat. Alamat ni Sultan Kudarat. Ito ay ang kwento ng kanyang katapangan at katarungan bilang isang pinuno. Sunod ay ang epiko. Ito ay mga bersyon ng Endarapatra at Sulaiman. Sinasalaysay din dito ang mga Muslim communities. Mayroon din silang kasabihan. Ang bayaning may dangal ay di natitinag sa laban. Walang espesipikong kilalang manunulat sa Sultan Kudarat, ngunit ang mga imam at panulaan ng Islam ay dito bahagi ng oral literature na Mindanao. Tayo ay magpatuloy sa ika-4 na lalawigan sa Soc-Sargen, ang Sarangani Province. Ang kanilang kabisera ay ang Alabel. Ang lalawigang ito ay kilala sa Bilaan at Taga-Kaulo tribes at sa malawak na baybayin ng Sarangani Bay. Ang Sarangani ay parte dati ng South Cotabato, ngunit hiniwalay noong 1972. Ngayon ay atin namang alamin ang panitikan ng Sarangani. Alamat. Alamat ng Pinya, Bilaan version. Ito ay tungkol sa batang tamad na naging prutas bilang aral sa pagsisikap. Sumunod ay ang kwentong bayan.
Ito ay mga kwento tungkol sa mga diwata sa dagat at sa kabundukan. Sumunod ay ang awit, mga bilaan chants tungkol sa pag-ibig at pag-aani. Manunulat, bilaan elders na tagapag-ingat ng oral traditions. Walang mga kilalang individual, sila ay kolektibong mananalaysay. Ngayon ay dadako na tayo sa panghuling lalawigan ng Soc-Sargen, ang General Santos City. Ito ay ang highly urbanized city, kilala sa tuna capital of the Philippines at lugar ng kilalang boksingerong si Manny Pacquiao. Dati itong bahagi ng South Cotabato, naging lungsod noong 1968 bilang Raha Buayan City at kalaunan ay pinangalan ng General Santos bilang parangal kay General Paulino Santos. Ngayon ay alamin natin ang kanilang panitikan. Una, ang tula. Mayroon sila mga modernong tula tungkol sa dagat, pangingisda at buhay sa lungsod. Pangalawa ay ang sanaysay. Ito ay mga aktang nagpapakita ng pagsisikap at pag-asa ng mga mangingisda sa General Santos City. Sa kabuuan, ang panitikan ng Rehiyon 12 ay sumasalamin sa mayamang kultura at tradisyon ng mga mamamayan sa Soc-Sargen na binubuo ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City. Ipinapakita sa kanilang mga tula, epiko, awit at alamat ang malalim na paggalang sa kalikasan, pananampalataya at bayanihan. Marami ring akdang ang nagpapahayag ng karanasan ng mga lumad at moro na nagbibigay tinig sa kanilang pagkakakilanlan at pakikibaka. Sa huli, ang panitikan ng Rehiyon 12 ay buhay na patunay ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa ng mga tao sa Mindanao. Ang presentasyon na ito ay inihanda ni na Rosario Yancy, Buhat Bianchi at Patalinghog Julibit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway ang lahat ay magkaroon ng isang makabuluhang araw.